So Jerome, may tanong po ako. Ano po ba yung pinagkaiba ng bashing sa constructive criticism? Pwede po ba malaman? Ang tanong mo kay Amies, sasagutin natin yan. Hello mga kayamies, Jerome na naman at Takoyaki Boy ng Erivac. So ngayon mga kayamies, meron tanong sa atin si Ives. Si alias Lilipas din yan kuya. Ata, birthday ko ngayon, pabati naman ako. Lilipas din yan kuya. Regarding sa pinagkaiba ng bashing at constructive criticism. Meron kasi yan tatlong pagkakaiba mga kayamies, no? Tatlong pagkakaiba. So unahin natin pagdating sa tono at intensyon ng bashing. Ang tono at intensyon ng bashing ay negative ang intention niyan, yung sa constructive criticism. Positive naman ang tono at intensyon ng constructive criticism. Yung bashing ay disrespectful at hindi helpful yung ibinibigay na mga salita or sinasabi. Yung isa naman ay respectful at helpful dun sa isang tao. Ngayon, punta naman tayo mga kayamis sa kung ano ba ang focus ng bashing at constructive criticism. Kapag bashing yan mga kayamis, ang focus niyan ay hindi mismo sa action. Naka-focus yan mismo dun sa personal traits or dun mismo sa tao. No? Tinitira mismo yung tao. Sa madaling sabi, namimersonal. Yung isa naman, ang constructive criticism ay hindi niya intensyon ang tirahin mismo yung mismong tao, no? Ang intensyon niyan ay tirahin mismo yung action at yung idea o yung napapansin niya sa paligid niya. Doon naman sa impact, no? So ano naman ang impact kapag bashing? Ang impact niyan, pag bashing, sinisira nito ang emotional at psychological ng isang taong binabash. No, kumbaga nagkakaroon na ito ng negative impact sa environment niya. Nagiging siyang defensive. No? So mapapansin nyo sa mga taong binabash sa social media, nagkakaroon sila ng pagiging defensive. No? While doon naman sa isa, sa constructive criticism naman, ay positive ang impact niyan. Kasi ang constructive criticism, it promotes growth, it promotes improvement. So kumbaga, mas nararamdaman ng tao na kapag ikaw ay nagpo-provide ng constructive criticism, mas nafe-feel niya na gusto mo siyang mag-grow as a person at tinitingnan niya ang mga bagay-bagay positively. Kumbaga kung ano man yung sabihin mo sa kanya na hindi maganda mong napansin sa environment niya, ay hindi niya sasabihin, I don't care. I don't care. Wala akong pakialam sa inyo. Kung basher kayo, basher is basher. Lagay natin sa perspektibo ng negosyo. Paano ko ba ma-improve aking service na sinasabi ng ibang tao na ganito raw ang aking ino-offer, hindi raw masarap, mabaho daw yung lugar na kinalalagyan ng aming pwesto. Mga ganun ba? Kumbaga, nag-iisip siya ng solution. Kapag constructive criticism yan, nakakapag-isip ka ng solution. Whereas dun sa isa, sa bashing, nagiging kang defensive at nagiging kang resentful sa mga ginawa mo na actions, kaya ka natitira personally. Huwag na tayong lumayo kay Diwata Pares Overload. So ito example niyan. So kapag sinabihan si Diwata ng yung mga bashers niya, sinasabihan siya mukha siyang maligno, yung Diwata ang pangalan niya, pero ang ugali niya, ugaling maligno, mukha siyang tikbalang, maitim, at kung ano-ano pa. So yun mga kayamis, yun ay example ng bashing. Plain and simple. Naninira or tumitira personally. While doon naman sa isa, yung constructive criticism naman, wag na rin tayong lumayo. Yung aking comment sa Diwata Pares Overload na hindi masarap, malansa yung laman, mapait yung mga laman kasi sunog yung mga laman mismo. Yung chicharong bulaklak, sunog. Yung lechong kawali, sunog. Masyadong maalat at walang kalamansi. So yun, example na yun ng constructive criticism. Hindi ko naman tinira siya personally sa kanyang physical appearance, sa kanyang pag-uugali sa mga supporters niya. Kumbaga, tinira ko yung mismong napansin ko dun sa kanyang in-offer na pagkain at serbisyo.
idagdag mo pa dyan na totoo talagang mabaho yung location. So yun mga kayamis, hindi yon bashing. Constructive criticism yon. Sana rin mga kayamis, ang hiling ko, nawa mapanood to ni Diwata na malaman niya ang pinagkaiba ng bashing at constructive criticism. Kasi sa totoo lang mga kayamis, yung sinasabi niyang basher, no? Hindi niya napapansin na ang iba sa kanya na sinasabihan niya ng basher ay hindi naman talaga basher. Ang iba dyan ay talagang constructive criticism. No, kumbaga napansin nila na ganun yung kanyang produkto na ino-offer. Ganun yung lugar na kinalalagyan niya. Hindi maayang amoy ng kanyang pwesto, no? So hindi yun bashing, no? And all fairness naman mga kayamis, no? Yung nakarang issue niya regarding sa inuuod yung kanyang pwesto, in all fairness naman ginawa niya naman ng aksyon. Pinasemento niya naman na yung lugar niya sa Pasay. So kaya good John, no? So yun yung impact ng constructive criticism, no? So mas lalong mag-i-improve yung isang tao or mag-i-improve mismo yung negosyo niya. Gaya ng nangyari. Dahil nga napansin ng tao na inuuod at mukhang ito naman inaksyonan ni Diwata, kaya naman pinasemento niya yung kanyang lugar at in-improve pa. So kudos tayo dyan kay Diwata, no? So nawa makakita pa tayo ng iba't ibang mga improvements na gagawin ni Diwata, hindi lamang sa kanyang negosyo kundi sa kanyang sarili din. Ito ang ilan sa mga examples ng constructive criticism. Basahin nyo, pwede nyo naman i-post para mabasa nyo constructive criticism. Ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Pares. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunod yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, sa ganon, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung piniya ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madidisappoint. Napayas ba kayo sa content na ito? Kung oo, like, share, subscribe, at saka comment ka naman ng yes dyan sa ibaba. So yun lang mga kayamis, and have a great day sa inyong lahat. Bye-bye!